Language, Grade 1. Quarter 4, Week 1. Let's learn about talking about environment using high-frequency words learned. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Talking about the environment using high-frequency words learned. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can discuss about their experiences about environment. Take part in class discussions that require verbal and nonverbal responses. Respond accurately to instructions. Compose questions. Use appropriate greetings and expressions. And talking about the environment using the high-frequency words learned. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Ano ang iyong pakiramdam kapag nakakakita ka ng malinis na kapaligiran? Paano ka nakakatulong na mapanatili ang kalinisan ng iyong paaralan? Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay nakasalalay sa ating mga gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Ang pamayanan na nagkakaisa ay naninirahan sa isang malinis na kapaligiran. Ngayong araw ay magbabahagi kayo ng sariling karanasan tungkol sa paksa o kwentong pinag-uusapan. Mabalikan ang wastong gamit ng magagalang na pananalita sa pagbati sa iba't ibang okasyon at sitwasyon. Magkakaroon kayo ng mga pagsasanay sa pagsunod mula sa mga pasalita o kilos na panuto. Inaasahan din kayo na makasagot sa tanong at makagawa ng tanong mula sa mga paksang tinatalakay. Basahin ang mga salitang natutuhan ninyo mula sa isang kwento sa reading. Ang mga salitang ito ay hardinero, kalsada, magiliw, nakaabang, masigla. Ano-ano ang mga bagay na ginagawa ng hardinero? Ano ang mga gamit niya sa pag-aayos ng hardin? Kung makakakita ka ng hardinero, ano ang magalang na pagbati ang maaari mong sabihin? Ang mga bagay na ginagawa ng isang hardinero ay nagtatanim ng mga halaman at bulaklak, nagdidilig ng mga halaman, nag-aalaga at naglilinis ng hardin, nag-aalis ng mga damo, nagpuputol ng sobrang sanga o dahon. Ang mga gamit ng isang hardinero sa pag-aayos ng hardin ay ang pala, asarol, kalaykay, gunting na panghalaman, pandilig, tabo o hose, at guwantes. Kung makakakita ka ng mga hardinero, batiin sila gamit ang magagalang na salita katulad ng magandang umaga po, magandang hapon po, magandang araw po, salamat po sa pag-aalaga ng hardin, at gumamit rin kayo ng po at opo sa pakikipag-usap. Ano ang mga sasakyan na nakikita mo sa kalsada? Paano napapanatili na malinis ang mga kalsada? Sino-sino ang mga katulong sa pamayanan ang makikita mo sa kalsada?
Paano mo babatiin at pasasalamatan ang mga katulong sa pamayanan na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa kalsada? Iba't ibang sasakyan ang makikita natin sa kalsada katulad ng kotse, jeepney, bus, tricycle, motorsiklo, at truck. Napapanatiling malinis ang mga kalsada sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, regular na paglilinis ng mga street sweeper, pakikiisa ng mamamayan sa paglilinis, at pagsunod sa mga patakaran sa kalinisan. Ang mga katulong sa pamayanan na makikita sa kalsada ay ang mga sumusunod, gaya ng street sweeper o mga tagawalis ng kalat sa kalsada, basurero, traffic enforcer, driver, at pulis. Pasalamatan natin ang mga katulong ng pamayanan gamit ang magagalang na salita, gaya ng magandang umaga po, magandang hapon po, magandang araw po, salamat po sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan, at gumamit rin kayo ng po at opo sa pakikipag-usap sa kanila. Ano naman ang mga posibleng dahilan ng pagiging magiliw ng isang bata? Paano bumati ang isang batang magiliw sa kanyang guro at mga kaklase? Ang mga posibleng dahilan ng pagiging magiliw ng isang bata ay tinuruan ng magulang na maging magalang at mabait, may malasakit at paggalang sa kapwa, lumaki sa maayos at mapagmahal na tahanan, at nakikita at ginagaya ang mabubuting asal ng mga nakatatanda. Bukod sa pag-aabang ng sundo, ano pa ang ibang mga bagay na inaabangan ng isang bata? Bukod sa pag-aabang ng sundo, may iba pang mga bagay na inaabangan ng isang bata tulad ng pagdating ng mga kaibigan, pagbati sa mga katulong ng pamayanan, oras ng paglalaro, at oras ng uwian mula sa paaralan. Anong mga katangian ng isang batang masigla? Ang mga katangian ng isang batang masigla ay masayahin, palakaibigan, aktibo at puno ng enerhiya, magalang sa kapwa, mahilig makipaglaro. Paano sasabihin ang isang pagbating masigla sa isang taong bagong dating at sa isang taong may kaarawan? Sabihin ang isang pagbating masigla sa taong bagong dating, gaya ng maligayang pagdating, magandang araw, kumusta ka? Sabihin ang isang pagbating masigla sa taong may kaarawan, gaya ng maligayang kaarawan, sana'y masaya ang araw mo. Bakit mahalaga na gumamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap? Mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap dahil ito ay nagpapakita ng respeto sa kausap at nakatutulong sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon. Nakakatulong ito sa pagpapatibay ng magandang relasyon sa pamilya, kaibigan, guro at iba pang kasapi ng pamayanan. Higit sa lahat, ang paggamit ng magagalang na pananalita ay nagpapakita ng mabuting asal at nagbibigay ng magandang halimbawa lalo na sa mga bata na mahalaga sa pagiging responsableng kasapi ng lipunan. Ngayon ay babasahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa mga hayop sa gubat. Ano-anong mga hayop ang alam ninyo na nakatira sa gubat? Nakapunta na ba kayo sa gubat?
Bukod sa mga hayop, ano pa ang mga bagay na makikita sa gubat? Sa ating pagbabasa, makinig ng mabuti. Tandaan ang mahahalagang pangyayari sa kwento. At ilaan ang pagtatanong sa oras na ibibigay ng guro para rito. Ang ating babasahing kwento ay may pamagat na Ang Apoy sa Gubat. Ang original publisher ng kwentong ito ay mula sa Storyweaver Community. Ang author nito ay Reposely Admin. At ang translator o ang nagsalin sa wikang Tagalog ay si Daisy Calado. Atin ang basahin, mga bata. Ang Apoy sa Gubat. Sa isang gubat, masayang naninirahan ang mga hayop. Palagi silang nagsasaya, nagkakantahan at nag-aawitan. Gustong-gusto nila na sila ay magkakasama. Maayos ang kanilang pamumuhay, subalit kadalasan ay nagugulo ang kanilang kapaligiran kapag may mga tao na pumupunta sa gubat upang mag-picnic. Gusto naman ng mga hayop na ibahagi sa mga tao ang ganda ng kagubatan. Ang hangad lamang nila ay huwag mag-iwan ang mga tao ng basura at alisin nila ang mga apoy na kanilang sinisimulan. Isang araw, isang apoy ang hindi napatay ng mga taong namasyal sa gubat. Nagkagulo ang mga hayop at hindi nila alam kung paano aalisin ang apoy na nagsisimula ng kumalat sa malaking bahagi ng kagubatan. Nagtakbuhan ang mga hayop. Naghanap sila ng ligtas na lugar kung saan sila magtatago upang maiwasan ang papalaking apoy. Laking tuwa ng mga hayop nang dumating ang mga bumbero. Agad nilang inapula ang apoy. Sama-sama nilang iniligtas ang gubat. Tuwang-tuwa ang mga hayop na ligtas na muli ang gubat. Agad silang nagbalikan sa kanilang mga tahanan. Hiling nila na huwag na muling maulit ang apoy sa gubat. Nais nilang makita ng mga tao ang halaga ng gubat hindi lamang para sa mga hayop, kung hindi maging sa kanila din sapagkat ito ay nagbibigay ng sariwang hangin, mga gulay at prutas at proteksyon sa baha. Naibigan niyo ba ang kwentong ating binasa? Karaniwan, pagkatapos ng kwento ay mayroong mga tanong ang guro. Ang mga tanong ay karaniwang nagsisimula sa sino, ano, saan, kailan, paano, at bakit. Ngayon ay tingnan ang larawan. Subukan ninyo na gumawa ng mga tanong mula sa mga larawan na ito. Ito ay larawan ng mga hayop sa gubat. Subukin nating gumawa ng mga tanong na nagsisimula sa sino, ano, saan, kailan, bakit, paano. Narito ang aking halimbawang tanong. Gamit ang sino. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Gamit ang tanong na ano. Ano ang ginagawa ng mga hayop sa gubat? Gamit naman ang tanong na saan. Saan nakatira ang mga hayop? Gamit naman ang tanong na kailan. Kailan nagsimula ang apoy sa gubat? Gamit naman ang tanong na bakit. Bakit nagkagulo ang mga hayop sa gubat? Gamit naman ang tanong na paano. Paano naapula ang apoy sa gubat? Kung kayo ay nakagawa ng sarili ninyong tanong, gaya ng aking mga tanong, kayo ay mahusay. Mahusay ang inyong mga tanong. Subukan natin ang isa pang larawan. Gamitin natin ang larawang ito sa pagtatanong gamit ang tanong na sino. Halimbawa, sino ang kaibigan ni Palaka? Gamit naman ang tanong na ano. Ano ang ibinigay ni Pagong kay Palaka? Gamit naman ang tanong na saan. Saan namasyal ang magkaibigan? Gamit naman ang tanong na kailan. Kailan nagpakilala si Hipo kay Palaka?
Gamit naman ang tanong na bakit. Bakit nahulog si oso sa lawa? Gamit naman ang tanong na paano. Paano nakaalis si oso sa lawa? Sa mga naunang gawain ay naitala ninyo ang magagalang na pagbati na maaaring sabihin sa mga kasama sa pamayanan. Nakagawa na din kayo ng mga tanong tungkol sa larawan. Ngayon naman ay susubukan nating magbigay ng reaksyon sa mga pangyayari sa ating kwento. Ang pagbibigay ng reaksyon ay maaaring sa mga ekspresyon sa mukha o paggamit ng mga salita. Halimbawa, kapag nakita natin ang ganito kagandang lugar, ang ating mukha o ekspresyon ay masaya. Masasabi natin ang mga salitang, napakaganda naman ang lugar na ito. Subukan ninyo ang ating ginawa sa mga sumusunod na larawan. Gaya ng larawang ito. Ang larawang ito ay nasusunog na kagubatan. Kapag nakita natin ang kagubatan na nasusunog, ang magiging ekspresyon ng ating mukha ay takot. Masasabi natin ang mga salitang, kawawa naman ang mga hayop sa gubat, baka masunog. Sa larawang ito naman, makikita ang mga bumbero na nag-aapula ng apoy sa kagubatan. Kapag nakita natin ang bumbero na dumadating, ang magiging ekspresyon ng ating mukha ay masaya. Masasabi natin ang mga salitang, salamat at naapula ng mga bumbero ang apoy, ligtas na ang mga hayop sa gubat. Ngayong araw ay matututunan ninyo kung ano, saan at kailan ginagamit ang mga magagaling na pananalita at pantawag. Nakapagbigay din kayo ng mga reaksyon na pasalita at sa pamamagitan ng kilos. Nakagawa na din kayo ng mga tanong tungkol sa mga sitwasyon na nangyari sa kwento. Ngayon ay magbahagi kayo kung aling bahagi ng aralin ang naging madali sa inyo at aling mga bahagi ang sa tingin ninyo ay kailangan ninyo ng karagdagang tulong at pagsasanay. Punan ninyo ang mga pangungusap na ito. Isulat ito sa inyong kwaderno. Naging madali sa akin ang bahagi na para sa karagdagang gawain, bumuo ng 2 grupo. Mag-usap kayo tungkol sa isang kwento na nabasa na natin sa klase. Pumili kayo ng isang pangyayari mula sa kwento. Itala ninyo ang emoji na magsasabi ng inyong posibleng maging reaksyon sa napili ninyong pangyayari. Ihanda din ninyo ang maaari ninyong masabi kung kayo ay bahagi ng sitwasyon na ito. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learner can discuss about their experiences about their environment. Express ideas about their environment using a variety of symbols. For example, drawings, emojis, scribbles. Respond accurately to instructions. Compose questions. Use appropriate greetings and expressions. And talk about community using the high-frequency words learned. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Ano ang pinakamagandang lugar na iyong napuntahan? Halimbawa, napuntahan na ninyo ang ganito kagandang lugar. Bakit mo nasabi na napakaganda ng lugar na ito? Paano kaya napanatili na maganda ang lugar na ito? Sa lugar na ito makikita ang napakaraming bulaklak na may iba't ibang kulay. Ang mga lugar sa ating pamayanan ay napananatiling maganda at malinis dahil sa ating mga katulong sa pamayanan, gaya ng street sweeper, mga janitor, at hardinero. Tayo na namamasyal lamang sa mga lugar na ito ay inaasahang tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga lugar na ito
sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa wastong lugar o tamang basurahan. Sa mga parke at gubat ay inaasahan tayo na huwag mamitas ng mga bulaklak o anumang halaman. Ngayong araw ay magbabahagi kayo ng sariling karanasan tungkol sa paksa o kwentong pinag-uusapan. Mabalikan ang wastong gamit ng magagalang na pananalita sa pagbati sa iba't ibang okasyon at sitwasyon. Magkakaroon kayo ng mga pagsasanay sa pagsunod mula sa mga pasalita o kilos na panuto. Inaasahan din kayo na makasagot sa tanong at makagawa ng tanong mula sa mga paksang tinatalakay. Narito ang ilang salita mula sa kwentong Ang Apoy sa Gubat. Iniligtas, ibahagi, proteksyon, papalaki, maulit. Ngayon ay susubukan nating magtanong tungkol sa mga salita upang mas maunawaan natin ang mga kahulugan ng mga ito. Ayon sa kwentong ating binasa, sino ang iniligtas ng mga bumbero? Tama! Iniligtas ng mga bumbero ang mga hayop sa gubat at ang kagubatan. Paano iniligtas ng mga bumbero ang mga hayop? Tama! Agad nilang inapula ang apoy. Sama-sama nilang iniligtas ang gubat. Kanino gustong ibahagi ng mga hayop ang gubat? Tama! Gustong ibahagi ng mga hayop ang gubat sa mga tao. Ano ang hindi nagustuhan ng mga hayop sa pagbabahagi ng gubat? Tama! Ang hindi nagustuhan ng mga hayop sa pagbabahagi ng gubat sa mga tao ay ang pag-iiwan nila ng basura at hindi pagpatay ng apoy na kanilang sinimulan. Anong proteksyon ang nagustuhan ng mga hayop mula sa mga bumbero? Tama! Agad nilang inapula ang apoy upang hindi na ito lumaki at kumalat at silang lahat ay nailigtas, pati na rin ang gubat. Sino-sinong mga katulong sa pamayanan ang nagbibigay sa atin ng proteksyon? Tama! Ang mga katulong sa pamayanan na nagbibigay sa atin ng proteksyon ay ang mga bumbero, pulis, traffic enforcer at iba pa. Ano ang nakita ng mga hayop na papalaki sa gubat? Tama! Ang nakita ng mga hayop na papalaki sa gubat ay ang apoy. Ano-anong mga bagay na papalaki ang nakakatakot makita? Narito ang aking mga halimbawang sagot. Bukod sa apoy, nakakatakot makita ang papalaki na baha at alon sa dagat. Anong bagay ang ayaw maulit ng mga hayop? Ayaw na ng mga hayop na maulit ang apoy sa gubat. Ano ang mga gawain na ginagawa natin ng paulit-ulit para sa ating kapaligiran? Tama! Ginagawa natin ng paulit-ulit para sa ating kapaligiran ang paglilinis at pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Ngayon naman ay basahin natin ang isang kwentong may pamagat na Ang Kalaykay ni Mang Kaloy. Ang Kalaykay ni Mang Kaloy. Si Mang Kaloy ay isang masipag na lalaki na nakatira sa isang maliit ngunit tahimik na barangay. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang linisin ang kanyang bakuran at ang daan sa tapat ng kanilang bahay. Ang palagi niyang kasama sa paggawa ay ang kanyang paboritong gamit, ang kalaykay. Tuwing umaga, makikita si Mang Kaloy na nagkakalaykay ng mga tuyong dahon, basura at putik sa kalsada. Kahit mainit ang araw o minsan ay pagod na siya, hindi pa rin siya tumitigil.
Ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng buong pamayanan. May mga batang naglalaro sa labas na madalas nanonood kay Mang Kaloy. Isang araw, tinanong siya ng isang bata, "Bakit po araw-araw kayong naglilinis, Mang Kaloy?" Ngumiti si Mang Kaloy at sagot niya, "Kapag malinis ang paligid, ligtas at masaya ang lahat." Dahil sa kanyang magandang halimbawa, unti-unting ginaya siya ng ibang taga-baryo. Ang mga bata ay tumutulong sa pagwawalis at ang mga matatanda ay naglinis din ng kanilang bakuran. Di naglaon, naging kilala ang kanilang lugar bilang isang malinis at maayos na barangay. Natuwa si Mang Kaloy nang makita ang pagbabago. Hawak ang kanyang kalaykay. Napangiti siya at naisip na ang simpleng gawain ay maaaring magdulot ng malaking kabutihan. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ginagamit ni Mang Kaloy upang maglinis? Tama! Ginagamit ni Mang Kaloy ang kanyang kalaykay. Saan siya naglilinis? Tama! Siya ay naglilinis sa kanilang bakuran at sa daan sa tapat ng kanilang bahay. Kailan siya naglilinis? Tama! Siya ay naglilinis araw-araw tuwing umaga. Paano inilarawan ang kalaykay? Tama! Ang kalaykay ay nakakakuha ng mga tuyong dahon, basura at putik sa kalsada. Bakit ka mangha-mangha si Mang Kaloy? Tama! Kamangha-mangha si Mang Kaloy dahil kahit mainit ang araw o minsan ay pagod na siya, hindi pa rin siya tumitigil. Ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng buong pamayanan. Ngayon ay babasahin naman natin ang isang maikling kwento tungkol sa mga hayop sa gubat. Sa ating pagbabasa, tandaan ang mga sumusunod. Makinig ng mabuti. Tandaan ang mahahalagang pangyayari sa kwento. At ilaan ang pagtatanong sa oras na ibibigay ng guro para rito. Umpisahan na natin ang kwento, mga bata. Ang pamagat ng kwento ay ang magkaibigang hayop sa gubat. Sa isang lunti ang gubat, sama-samang naninirahan ang iba't ibang hayop. Nariyan ang usa na mabilis tumakbo, ang unggoy na mahilig umakyat sa puno, at ang ibon na masayang umaawit tuwing umaga. Isang araw, napansin nilang marumi na ang kanilang tirahan. May mga tuyong dahon at sanga na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Nagpulong ang mga hayop at napagkasunduan nilang magtulungan. Ang usa ay tumulong sa pag-alis ng mga sanga. Ang unggoy ay nag-ipon ng mga dahon at ang ibon ay nagbantay mula sa itaas. Dahil sa kanilang pagtutulungan, muling naging malinis at maayos ang gubat. Masaya ang lahat dahil napagtanto nila na kapag nagtutulungan, mas nagiging ligtas at masaya ang tirahan ng bawat isa. Naibigan niyo ba ang ating maikling kwento, mga bata? Karaniwan, pagkatapos ng kwento ay mayroong mga tanong ang guro. Ang mga tanong ay karaniwang nagsisimula sa sino, ano, saan, kailan, paano, at bakit. Ngayon ay magpapakita ako ng larawan mula sa kwento. Magpapakita ako ng mga panimulang bahagi ng tanong tungkol sa kwento. Buuin ang mga tanong ayon sa mga pangyayari na napakinggan. Narito ang larawan. Buuin ang tanong na ito. Ano ang patlang ng mga hayop? Halimbawa, ano ang napansin ng mga hayop? Sumunod na tanong. Saan sila patlang? Halimbawang salita,
Saan sila nakatira? Sumunod, kailan sila patlang mula sa kinaroroonan nila? Halimbawa, kailan sila lumabas mula sa kinaroroonan nila? Sumunod, bakit patlang ang mga hayop? Halimbawa, bakit nagtulungan ang mga hayop? Sumunod, paano nila patlang na sila ay nasa patlang? Halimbawa, paano nila nalaman na sila ay nasa maruming lugar? Sumunod, saan nagmula ang patlang na naririnig ng mga patlang? Halimbawa, saan nagmula ang awit na naririnig ng mga hayop? At panghuling tanong, ano ang patlang ng mga hayop sa kanilang pagmamasid? Halimbawa, ano ang natutuhan ng mga hayop sa kanilang pagmamasid? Sa naunang gawain ay binuo ninyo ang mga tanong tungkol sa mga pangyayari sa kwento. Sa ating susunod na gawain ay ibahagi ninyo ang inyong magiging emosyon sa mga sitwasyong pangkapaligiran na ipapakita. Pagkatapos ay sabihin ninyo ang mga salita na maaari ninyong masabi sa mga sumusunod na sitwasyon. Narito ang larawan. Anong sitwasyon ang inyong nakikita? Ano ang iyong magiging ekspresyon kung makakakita kayo ng ganitong sitwasyon? Tama! Kung makakakita tayo ng ganitong sitwasyon, ang ating magiging ekspresyon ay kaibig-ibig. Kapag nakita ko ito ay masasabi ko na napakaganda ng nilikha ng Diyos. Sumunod naman na larawan. Kapag nakakita kayo ng ganitong sitwasyon, ano ang magiging ekspresyon ng inyong mukha? Tama! Ang magiging ekspresyon ng ating mukha kung sakaling makita natin ang ganitong sitwasyon ay malungkot at nakakaiyak. Kapag nakita ko ito, ay masasabi ko na nakakalungkot na hindi marunong magtapon ng maayos ang mga tao sa basurahan. Sumunod na larawan. Ano naman ang magiging ekspresyon ng inyong mukha kapag nakita ninyo ang ganitong tanawin? Tama! Masaya! Kapag nakita ko ito ay masasabi ko na napakasipag naman ng mga magsasaka magtanim. Ngayon naman, para sa pangkatang gawaing ito, bumuo kayo ng dalawang grupo. Mula sa larawan at salita, bumuo kayo ng mga tanong. Ang larawan ay isang bundok. Ngayon, bubuo kayo ng mga tanong mula sa mga salitang makikita sa bawat kahon. Halimbawa, ang tanong ay, ano ang makikita sa bundok? Ano ang makikita sa bundok? Narito pang halimbawang tanong. Paano ka pupunta sa bundok? Paano ka pupunta sa bundok? Halimbawa, saan nakatira ang agila? At para sa panghuling halimbawa, bakit nakatira ang agila sa bundok? Mula sa inyong ginawa ay natutunan ninyo na ang mga tanong ay binubuo ng mga salita. Ang inyong karanasan ay madali ninyong nabuo ang mga tanong. Ngayon ay tignan ang larawan ng mapa ng pamayanan. Lagyan ng bilang ang itaas ng mga salita upang maipakita ang tamang ayos ng mga salita sa isang tanong. Narito ang inyong bubuuing tanong. Lagyan natin ng bilang. Sino ang nakatira sa
pamayanan. Sumunod. Ano ang makikita sa pamayanan? Sumunod. Bakit kaya malinis ang pamayanan? Para naman sa karagdagang gawain, gumuhit kayo ng isang malinis na kapaligiran at gumawa ng mga tanong tungkol sa larawang iginuhit. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!